Hello, kumusta po kayo mga kaibigan? Salamat pala sa pagpasyal sa ating channel, no? Bali, ito yung pangalawang vlog natin or pangalawang video na i-upload sa channel na ito. Ganoon pa rin, tayo pa rin ay naghatid ng tips or tutorial sa mga baguhan. Tutulungan natin tong mga baguhan para lalago pa ang industriya ng pagre-repair sa electronics. Sa video ngayon, meron tayong i-repair itong Sanyo na 21 inches. So makikita natin ang problema niya, no? Ayan, ino-on ko na. Makikita natin yun sa screen na meron talaga siyang problema. Ganyan lang yung makikita natin. Sa gitna lang yung may display, no? Pero malabo pa. Tapos hindi pa pantay yung sukat. Makikita natin dito na parang kulang dito, no, mga kaibigan. So sa ngayon na tutorial, ito yung tuklasin natin kung ano ang sanhi nito. Bubuksan ko lang muna, no, mga kaibigan. Bali, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pwede kayong mag-subscribe, no? At paki-click na rin sa ating notification bell upang updated kayo sa mga video pa na i-upload natin. So ganito yung makikita natin, no, mga kaibigan. Tapos na natin na nabuksan. So ano ba yung pupukusan natin dito? Focus tayo dito sa kanyang vertical section. So ito yung sa vertical section niya, no, yung isa dyan, yung IC. Yan dito. Ito yung vertical IC niya. Tapos yung sa vertical, hindi lang vertical IC, no, sa ano rin niya, sa yoke. Pero sa ganyan na mga experience ko, mga kaibigan, kadalasan yan ay yoke eh. So hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dito na tayo sa yoke, titira sa kanyang vertical. So titingnan natin tong yoke. Ayan, yung vertical niya ay itong sa labas. Ayun, makikita natin, no, mga kaibigan, na meron na pala to siyang mga dugtong-dugtong. Gaya nito, oh. Na-repair na pala to. Ayun, may mga dugtong-dugtong na. Dito rin meron na. So hindi natin alam, baka sa loob din nito may mga putol-putol na rin. So sinusuri natin dito, meron na siyang dugtong. So itong yoke na to sa makatuwid ay nakaranas na to siya ng repair. So ang gagawin natin ay, kung i-repair pa natin to dugtong-dugtong, maliban sa matagalan tayo, babalik pa rin ang kaniyang sakit. Dahil ito nakaranas na nga ng repair, tapos yan, bumabalik pa. Ang gagawin ko lang nito ay palitan natin ng ibang yoke. Meron po tayong nakita, no, mga kaibigan, galing po to sa isa nating unit na Sanyo din. Pero bago natin siya ilagay, testiran muna natin. Ito yung connection niya sa kanyang horizontal. Tapos yung multi-tester natin, nakasit na dyan siya sa ohmmeter. Kung ilan yung mababasa natin na ohms o resistance. So sa horizontal niya, meron tayong nababasa na okay, 2.4. Okay yan, tama yan. Tapos sa kanyang vertical, tingnan natin dito sa kanyang vertical, no, mga kaibigan. Ayan, meron tayong nasukat dyan sa kanyang vertical na 15 ohms. So tama, okay tong yoke na to. Papalit ko lang to dito, no, mga kaibigan, kasi kita naman natin na daming repair. So papalitan natin.
Tapos na natin na maikabit. So, testing na tayo, no? I-plug in lang muna natin itong plug, no? Ayan. So, makikita natin dyan, may standby power, no? Nag-automatic siya na mag-on. Ayan, no, mga kaibigan, nakita natin buo na yung picture niya. So, para malaman natin kung okay ba yung display, lagyan natin ng signal. Ayan, lagyan natin ng cable. Tapos tingnan natin dito. Ayan, okay na. So, konting adjustment na lang yung sa focus niya. So, yun lang, no, mga kaibigan, yung nagiging sira. Itong yoke, pinalitan lang natin ng yoke. So, kung maka-encounter kayo, lalo na sa mga baguhan, no, na ganun yung projection niya, kalahati na lang dito, tapos hindi pa pantay, unahin nyo sa pagtesting yung yoke. So, sa atin, pinalitan natin ng yoke, tapos okay na. So, hanggang dito lang po. Kung nakatulong naman tong video na to, maaari po kayong mag-subscribe at pakiclick na rin sa ating notification bell, pati na rin sa like button. Hanggang dito lang po. Maraming salamat at ingat.